Oblation Run! Fighting Maroots, Isaw! Sunken Garden, Lantern Parade! Uta, Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali! Panibagong kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, ang hatid ng UP atin to. Ako si Nina Balagat, isang estudyante ng Broadcast Media Arts and Studies. Handa na ba kayong makisali sa ating kwentuhan? Sagutan ng ating Share Mo Yarn Question of the Day. Ano yung pinaka-unique o kakaibang elective or class na nakuha mo na dito sa UP? Ipadalangin yung kasagutan o komento sa comment section ng ating DZUP Facebook and YouTube Live. Tayo'y napapakinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, audio streaming sa dzup.org at napapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng DZUP. Sa episode natin today, pag-uusapan natin ang isang side ng UP Diliman na minsan hindi agad iniisip ng mga tao. Pag sinabing UP, madalas ang unang pumapasok sa isip ay readings, exams, blue books at research. Pero bukod sa pagiging tahanan ng pag-aaral, ang UP ay isa ring espasyo para sa likha at kultura. At para rin sa pag-experiment at pag-explore nito. Kaya ang title ng episode today ay May Ganyan Pala sa UP, kung saan nais namin ipakita sa inyo ang iba't ibang creative courses at activities na pwede mo palang gawin sa UP. May mga klase dito na hindi lang lecture at exam ang laman. May mga kursong dadalhin ka sa museum, papagawin ka ng sariling artwork, o magpapakilala sa iyo ng pottery. May mga subject rin na tumitingin sa pop culture at music. Halimbawa na doon yung Taylor Swift na course dito sa BIMAS. At may mga PE rin na hindi lang basta-basta pagpapawis, kundi may kinalaman rin sa mindfulness, yoga at pag-aalaga sa sarili. Para sa unang parte ng episode na ito, sasamahan tayo ng ating unang guest para pag-usapan ang bakit sa likod nito. Bakit mahalaga ang creative at unique courses sa UP at paano ito nakakatulong sa mas malawak na layunin ng edukasyon. Pero bago tayo dumako sa unang guest, makikinig muna tayo sa ating segment ng Share Mo Yarn, kung saan tinanong namin ng mga isko at iska, ano yung pinaka-creative o unique na class na nakuha mo dito sa UP. Tara, Share Mo Yarn! Share mo yarn. Yung mga electives in AIT is very unique siya and fun kasi dito sa tourism kasi meron kaming academic field activities wherein parang field trip but mag-immerse kayo to different destinations. So, for example, na-experience kong pumunta ng Pampanga. Ayun, natutunan namin yung food culture nila doon and marami pang iba. So, yun siya. Fun yung mga electives sa AIT because may mga ganong klaseng activity na hindi lang kayo sa four corners of the classroom nag-aaral kundi lumalabas din kayo outside to learn more. Answer 198, Filipino Sign Language or FSL class. We got to learn more about FSL and we actually learned about it and performed it eventually. Feeling ko yung pinaka-unique na nakuha kong elective ay yung sa Film Institute, which is Film 196 AI siya. Kasi parang sinasabi ng prof ko na isa lang tayo sa Southeast Asia na mayroong class na ino-offer about AI. So tinatopic namin doon yung mga detrimental effects niya at the same time, yung sabihin na natin mga advantages of using AI. Nasaksihan ko kasi yung striptease and I didn't actually know na merong ganong kind of course here in UP and it's under physical education. So it's really nice kasi it's another way of creativity, diba? Like it's another way of expressing yourself through your passion in dancing. And in that kind of dancing, nagkakaroon ng women empowerment. Nagkaroon ako ng class nung first year na ceramics. Gumawa kami ng parang babies out of ceramic clay. It was a very unique experience kasi nalaman ko paano yung process of keeping the clay soft. Is yung process ng pag-glazing nung clay, is yung pag-heat, pag-oven ng clay and all. We did a Share mo yarn.
Ayan mga kasali, iba-iba man ang sagot, malinaw na maraming klase sa UP na nagbibigay chance para mag-explore ang mga estudyante beyond the usual classroom setup. Ang tanong, bakit mahalaga ang ganitong klase sa isang university? Para saan ba ang mga kursong ito? Hobby lang ba o may mas malalim na papel sa paghubog ng estudyante? Para samahan tayo sa isang kwentuhang utak at puso, kasali sa ating talakayan ang Direktor ng Office of Student Projects and Activities o OSPA sa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, Assistant Professor J.R.M. Igno. Alamin natin kung bakit ba ini-encourage ang mga activities na ito at bakit nga ba may ganyan sa UP. Magandang araw Sir J.R. Thank you for joining us today. Kamusta naman po kayo? Ayan. Mabuti naman at and currently meron din akong mid-year class, so everyday din talaga ako nasa UP, and as the director of the Office of Student Projects and Activities under the Office of Vice Chancellor for Student Affairs, ayan, so talagang nakabantay din kami sa kung anong kaganapan ng ating mga estudyantehan, maging mid-year, term man or regular semester. Ayun, nakikita naman na rin po natin yung suporta niyo sa student activities ngayon pa lang. Yes. So, dako na tayo sa unang question. Sir JR, bilang director ng OSPA, ano yung utak at puso ng iyong role? At paano nakakatulong yung inyong office sa student experience sa UP? Ayun, sa kaso ng aming opisina sa Office of Student Projects and Activities, pinahalagahan kasi natin yung pag-recognize natin sa pagiging dynamic at diverse ng ating mga estudyante sa UP, especially in-emphasize din ito ng ating mahal na Chancellor at ng ating mahal na Presidente na we do recognize na ang mga estudyante natin galing sa different provinces, from different regions, and tayo rin sa UP Diliman, napakalawak ng ating mga kurso, no? Talagang sineselebrate natin yung diversity. So kaya napakahalaga ng papel ng ginagampanan ng aming opisina para makatulong na makapaggabay sa mga estudyante para malaman nila kung ano yung mga activities and projects na kanilang pwedeng mga salihan, especially yung mga student organizations na pwede mag-cater sa kanilang mga special interest, ganun din kung saan sila mapapabilang, lalo na kung sila ay galing pa sa malalayang lugar, no? Syempre, we want to a group na kung saan ka mapapabilong, no? So, and yung karamihan din sa mga estudyante natin tumitira sa mga dorms and na malayo sa kanilang pamilya. So, kaya naghahanap din ang karamihan sa ating mga estudyante ng maituturing na pamilya. Ayun, nakikita ko po yung pagbe-build nyo ng sense of community. Yes. Na importante rin. Pero diinan pa po natin yung idea ng creativity. Kapag sinabi kasi yung UP education, madalas na iniisip ng mga tao, academics agad po, Yes. 'di ba? Pero ano sa iyo po, anong importance ng creativity at exploration? Yan actually yung natin, no, mas tinutugunan ng ating opisina dahil nga of course given na yon na ang education system natin ay natutugunan naman yung mga pangangailangan ng ating mga estudyante in terms of the diversity ng kanilang interest pagdating sa academics, no. So kaya kailangan natin ng balance at yun nga yung hindi lang yung utak para sa academic purposes but also yung pagiging natin social being, no? Na we're part of a bigger community, na kailangan meron tayong puso at damdaming para sa bayan na na mas na-enhance ito sa pamamagitan ng pakikipagkapwa at pakikisalamuha sa kanilang mga kapwa estudyante. So kaya importante sa atin yung pagiging creative pagdating sa pagkakaroon ng mga activities and projects na pwedeng salihan or pwedeng attendan ng ating mga students. We have training programs, may mga leadership training programs tayo, equipping our student leaders as well para yung capacity building ng mga student organizations, no, na nag-cater doon sa ano yung pangangailangan ng ating studentry. So kaya napakahalaga na role ng ginagampanan ng ating opisina
at mapanatiling harmonious yung relationship. At the same time, we're celebrating yung diversity nga. Ayan. Thank you po. Alam po na rin namin na isang guro po kayo dito, Yes. isang prof dito sa Department of Linguistics. Yes. May I know po yung anong courses na itinuturo po Yeah, ninyo? I'm teaching linguistics and Korean language. No, so but I also teach as ang tawag dito, affiliate din ako sa Center for International Studies for teaching yung global studies na nabanggit din kanina sa video, no. Yan, I teach Korean pop culture doon sa part okay. na yun, at saka Korean language Ayun as po. well. So, ayun po, medyo niche, medyo creative rin po yung course na yun. So, gusto ko pong malaman ano po yung proseso bilang professor at bilang parte ng Department of Linguistics, ano po yung proseso na pag-add ng ganong uring creative or niche topic sa curriculum. Ayan. Actually, napansin din kasi namin sa Department of Linguistics na karamihan naman nagtitig ng Korean language courses, aside from dun sa pagiging required siya sa program namin na may foreign language ka na magiging master or magiging field of specialization. Marami din ang kumukuha din ng foreign language as their elective na ang basically basehan nila is pop culture. So, and through different activities such as yung mga Philippine Korea Studies Symposium na kino-organize namin with Center for International Studies, nakita namin na yung interest ng maraming estudyante ay leading towards din sa pagkakaroon ng Korea Studies in the Philippines, no, na sa graduate level kasi meron, pero sa under ng Asian Studies, pero sa undergraduate nung estudyante pa ako, wala pa. So, nung nakita namin na patuloy na dumarami yung mga estudyante may interest sa Korean culture, ayun, we decided to why not have a course na mapag-usapan yung mga ano ba yung relevance ng Korean pop culture sa ating lipunan. So actually nakakatawa yung unang title ng courses, From Kimchi to K-pop. Oh, Ganyan. yeah. So and then from there na-develop pa yung course into a more serious or mas malalim na or actually Korea beyond K-pop naging na actually may mga courses din tayo sa UP na nagsimula sa pagiging lang siya, mga alternative classroom learning experience or yung ACLE na tinatawag. Ayun. So parang from there na-develop yung course na pwede pala magkaroon ng ganitong mga kurso. Na you mentioned kanina yung ACLE or there are some classes that stem from yung alternative classroom learning experience. May I know any of those if may alam po kayo? Actually, yung isang example ko nga is yung parang kasi yung organizations din na nag-host ng mga alternative classroom learning experience, no, they were closely coordinating with the different departments na hosting the subject na yun, part din yun na na-inspire siya through the alternative classroom learning experience na from kimchi to K-pop, then from K-pop, Korea beyond K-pop, then ngayon it's global studies na siya na basically discussing Korea as a field, as an area, no. So perhaps ganun din sa ibang classes. Yung hindi ako sure kasi hindi naman ako yung nag-institute ng course, pero probably may mga ganun din na ibang courses na na-inspire from different activities ng departments nila or pwede rin sa ACLE din ang galing. Ayun. So, maraming pwedeng makasabi na parang pop culture, Mababaw. or parang mababaw. Pero alam natin dito sa UP na mahalaga yung mga creative courses na ito. Ano yung pong masasabi niyo sa mga ganyan?
Yes, actually, maraming ang medyo question, especially yung mga outsider ng UP na ano na hindi na alam kung ano yung lalim na pwedeng makita natin or matutunan sa mga kurso na nade-develop natin within the campus, within our university na yun nga, parang kagaya doon sa it's Korea beyond K-pop na parang sa umpisa parang eto yung nakikita natin na pop culture, pero behind that pop culture ang dami pang pwede ma-discover na and similar case dun sa perhaps with Taylor Swift na subject pero pag actually kami sa linguistics, pag inanalyze mo yung lyrics ng mga kanta ni Taylor Swift, it's like wow, mind-blowing yung na ang daming pwedeng anakin ng mga studies, mga related subjects na pwede mong pwede ka makakuha ng mga sociological perspective, at kung ano-ano pa na makakatulong para sa development and ng natin. So aside from creativity, ganun din sa maraming aspeto ng buhay estudyante. Ayun po, mahalaga rin po talaga. Ano po, kung undergrad student po ulit kayo dito, anong gusto pong course na gusto mong itry or aklet na gusto mong makita or any activity sa UP? Actually, ako kung babalikan ang ko ang undergrad, kasi nung sa CSSP Student Council pa lang ako, we have the college local version of the ACLE, which is the Alternative Classroom Experience Program, kung saan siya yung pinagbasihan ng ACLE. So it's CSSP based muna siya, tapos in-adopt siya ng University Student Council nung way back then, like decades ago. So naging university-wide siya, no? So tapos naging mas lalong diverse siya, naging mas dynamic yung mga alternative classes na ina-offer, ganun. So sa akin naman, hindi siguro sa ACLE. Ako kung babalikan ng ko ang undergrad, actually, ang dami kong gustong aralin. Go po. Gusto ko maging actually dance major. Hindi ko alam na na may dance major pala dati sa UP. Nalaman ko siya pag graduating na ako. Ayan, sa College of Music. Sa College of Music Opo. pala meron dance major. Kasi I really love dancing, no. Pero yun, member naman ako ng isang dance group, which is the Dance Sport Society. Pero kung bibigyan pa ako ng chance, actually gusto ko rin sana dati sumali sa Pep Squad, gusto ko sumali sa ang daming gusto sali, gusto ko mag-Filipiniana rin dati. Ayun, tapos gusto ko rin mag-theater. So kaya nag-take ako ng Theater 12 na class, which is a theater workshop, no, na ang naging prof ko pa doon rin sobrang kilalang mga director, so mga ganun. Tapos sobrang dami ng creative courses sa UP. And actually ako rin gusto kong i-flex yung marine science kung subject, yung environmental science, ganun. Sa marine science doon natutunan namin yung nag-culture kami ng pearl. Di ba? Out of yung mga scales ng fish, ayun, inana namin siya, pinrocess namin sila para maging pearl. Ayan. Wow. So, di ba? Parang pwede pala yon. May ganun pala sa UP, di ba? Parang ganun. Ganun kang expression talaga. And ako rin, isa sa mga favorite, dami kong favorite, no? Isa sa mga favorite ko din ay yung basic life saving na course sa swimming. Unfortunately, hindi na-enjoyan ngayon ng mga students natin dahil wala tayong swimming pool, no? Pero Scuba po, meron. may scuba, Opo. pero sa labas sila Opo, meron sa labas. Pero ako nag-take ako ng skin diving, which is yung mask and snorkeling. Na yun, sobrang naging close din yung klase namin dito. Na until now, nag-get together pa Oh my kami. gosh. Like 2 decades ago. Wow, sige Yun. naman. Pati basic swimming, syempre, na course. Ayan. And masasabi ko na yung creativity natin sa mga subjects na to, or actually hindi lang siya creativity but also life skills din na I was able to save lives because of my Because of the basic life class. saving na class. Nakapag-save na ako ng several friends na muntik na malunod. That's great. That's super Ayan, great. di ba? Oo nga po. May ganun palang courses sa May UP. ganyan pala talaga. At Sana maibalik na ayun po, yung ayun ibang po, courses sana na po. nawawala. Pero marami na din po na add na bago. Like sa Yes. PEs, sa GEs.
kahit sa GE yung pottery, meron din Mm-mm. nga po. Ano. Yan, gusto ko rin niya mag-pottery. Di ba, ang daming pwedeng i-explore. Oo, ano nga ako first time ko pa matuto mag-pottery sa Korea pa, no? Parang sabi ko, ang dami may pottery tayo sa Philippines pero bakit hindi ko siya natutunan dito? Tapos happy ako na merong mga short courses din sa fine arts na catering to students na mga special interest lang nila, na even graduate students or graduate na alumni na gusto lang matuto ng mga arts and crafts na Ayun po. Alam, ako rin po kasi nung pumasok ako sa UP, mas marami kang matutunan dito, like pag nandito ka na. If there are students here na hindi nila alam or wala pala silang masyadong alam or natatakot sila kasi feeling nila hindi sila eksperto o hindi sila artist, anong masasabi niyo po sa kanila na importance ng pag-explore dito sa UP? Actually, huwag kayo matakot. Kasi, UP students kayo. And part ng pagiging UP student ninyo yung, yung matututo tayo na take ng risk. And especially sa UP na, napakarami nating subjects, napakarami nating classes na pwedeng i-take, whether it's for crediting or not, we're lucky. Actually, pag kinukwento ko to sa mga friends ko from other universities and other campuses, actually, nainggit sila na ang dami, napaka-diverse nung choices natin. And ako, maswerte rin ako na yung pagpasok ko sa UP, kami yung first batch ng Revitalized General Education Program or RGEP, na nung time na yun, sobrang dami, malaya kami pumili ng mga courses on our own. Walang required doon sa basta kailangan 15 units of SSP, 15 units of MST. Kung ayaw naming mag-math, okay lang. So, pero syempre, hindi rin maganda pala na malayang-malaya. Sobrang laya na. Kaya nagkaroon ng revised na version, which is yung ngayon na may required na. Tapos, pero meron pa ring optional na mga GEs, no? And ako nga, actually, kung ako ang tatanungin, ang sarap mag-aral ng GE. Oo nga po. Napakarami nating, especially sa UP Diliman, napakarami nating magagandang courses na pwedeng pagpilian, no? Kung pwede lang silang kunin at kahit extra units, no? kukuha ako. May mga students rin po talaga na pag enlistment season na sa CRS, they just pick whatever's there, whatever's kasya sa schedule nila. Pero ayun po, parang what's the ways now they can find their interests or baka pwede kong itong salihan or ano po. Pagdating sa sa mga organizations, marami naman tayong mga organizations. We have 200 plus organizations na university-based, bukod pa yung college-based, no? Na pwede ng salihan na talagang napaka-diverse ng interest ng lahat na yata ng hobbies and special interest ng mga students natin may pwede kang salihan. So, puntahan lang nila sa webpage ng Office of Student Projects and Activities para makita nila na may email din naman doon yung head ng organization, so if they want to. And we're currently developing our website din para magkaroon ng database yung mga organizations para pwede nilang maklik yung mga student organization na pwede nilang salihan, no? And pagdating sa classes naman, yun, marami sa CRS, pwede nilang tingnan yung catalog para makakita sila ng courses na pwedeng makatikal ng kanilang interest sa buhay. Actually, ako ganun ako namili ng sa palagay kayo makakatulong sa akin sa personality ko, ganun. Dati parang mahina ako sa communication or so I took subjects on communications, yung mga ganun na maraming pagpipilian. So, wag nila sayangin yung opportunity. Take the chance. Ayun po. Can you tell me a bit more po about sa org fair? Ano pong, like, is it
will it be like yung may mga tents tents, na yes, ano? Or meron po bang events rin? May tents, tapos may mga magpa-perform din na halimbawa yung mga performing organizations. So, yan, we're trying to engage yung mga performing groups. Actually, marami naman sa mga organizations din na may mga performing Ayan groups ba? din tayo sa mga organizations, no. Marami tayo niyan na hindi lang yung mga varsity natin kundi pati yung hindi lang yung mga official choir and ano natin. Marami tayong music group, dance groups na talagang very creative din. And actually, even yung mga special interest din ng mga student organizations, napaka-creative din nila, napaka-talented. So, UP is talaga very talagang microcosm siya ng ng society natin. And nandito sa atin lahat ng mga napakatalentado at napakagaling na mga estudyante na minsan tatahimik sa klase, biglang pag nagpatugtog ka, biglang nagtatransform sila into Ayun. K-pop artist pala sila. Mga ganun. Ayun po. So, sa mga estudyante, ano dapat hanapin nila sa mga student orgs or anong mahalaga na message na ibibigay mo sa kanila to prepare them for student organizations? Ayun. So, gawin yung worthwhile yung stay niya sa UP. Hindi naman sa sinasabi ko na talagang salihan niyo lahat ng ng organizations na gusto niyo. Pero ako personally kasi marami ako student organization nga nung estudyante ako. And masasabi ko na naging malaki yung contribution niya sa personal life ko. Until now, karamihan ng mga closest friends ko ay from the different organizations na membro ako. And yun, hanapin or salihan nila yung mga organizations na ma-feel nila or feeling nila na yun yung mag-enhance ng kanilang capacity, ng kanilang full capacity as a student, as an individual, and actually even for the future na sa career nila, yung mga makakatulong din sa kanila to enhance their personality. Ayun, actually malaking contribution talaga ng student organization life na ganun din. Yun, sa ngayon naman kasi dahil pagpasok ng mga students ay na sila nag-K-12 naman na sila, so adult naman na sila pagpasok. So na-lift na yung freshie ban na pagsali sa mga student organization. So kaya they are allowed to join organizations on their freshie year, no. Ang meron na lang yung I think ang may restriction ay sa mga fraternities and sororities, no. So na kailangan mo na ng 1-year residency. So pagdating sa mga organizations naman, yun. Pero wag naman sigurong wag sobra din, no. Baka tama lang na syempre number 1 pa rin is student pa rin sila. Student pa rin kayo, no. Importante yung balance, pagiging estudyante at sa mga extracurricular activities, no. Nandyan yung mga organizations to guide and to help you survive your university life, not to distract you or not to although maraming kung kilala din na BS org talaga sila na parang mas mahal na nila yung org nila kaysa sa pamilya nila. Ayun. So wag naman sanang ganun. Pero yan, no. Nasa sa atin na rin yan. So ang importante ay baunin nila hanggang sa pag-graduate nila yung kanila matututunan dito sa university. And maraming akong kilalang gano'n na dala-dala nila hanggang sa kung nasaan sila ngayon. Ayun po. Curious lang po ako sa mga, po yung orgs na sinalihan nyo na po nung nandito po kayo? Ayan. Actually, meron akong academic org, yung UP Samahang Linguistics or UP Samahang Linguistica. Tapos meron din akong ang tawag dito, regional org, UP Kalilayan. And meron din akong dorm orgs, Company of Yakal Dancers, tapos member din ako ng Dormitories Christian Fellowship, tapos meron din akong, dati meron din UP Circulo ng mga kabataang artista, at tapos, at marami pang iba. And friends, marami akong friends from other groups. Ayan. Member din ako ng CSSP Volleyball Varsity Team,
Ayan, so lahat na lang yata gusto kong salihan. Tapos BS, ano rin ako, PE. Anim yung PE ko. Sorry po sa mga Okay. naagawan ko ng slots. Ayan, so kung pwede lang ako mag-minor ng PE, ginawa ko sana siya. Ayan. Okay, yun. For the last question na lang rin, tatanungin ko po, ano po yung masasabi niyo sa mga tao na gusto sumali sa mga courses o student activities, pero baka na limited sila sa course nila? Ano po yung masasabi niyo sa kanila? Ayun, siguro ang ano dito ay huwag silang matakot na mag-explore kasi yun, kung nafi-feel naman nila na hindi nila kakayanin, at least nag-try sila, no? Subukan nyo lang muna na hindi naman kasalanan or ano na pag nag-try kayo tapos hindi niyo tinapos, no? So, pwede niyo i-try tapos kapag hindi niyo kaya na tapusin, okay lang naman na mag-quit in the middle ng pagsali sa organization, no? Importante na explore nyo at nasubukan nyo, no? Kasi minsan marami tayong what ifs, no? Huwag nating hayaan na yung what ifs na yun ay maging huli na ang lahat, no? Kagaya ako din, marami pa rin akong what ifs. No, kahit marami na akong sinalihan, no? Marami pa rin akong what ifs na kung pinipermit lang sana nung time ko nung undergrad ako ay mas masaya sana ang buhay ko, 'di ba? Pero nandun na yun. So wag na nilang hintayin maging huli ang lahat. Ayun po. Para sa huling tanong na lang po, ano po yung mga susunod na projects na mangyayari dito sa UP na dapat tutukan ng mga estudyante? Ayun po. Ayan. Siguro yung number one nga yung for the database ng mga student organization. So, abangan nila yon para mas madali nilang ma-navigate kung anong mga organizations ang pwede nilang salihan. Kasi sa ngayon, list lang yung pwede nilang makita. And parang sila pa yung magre-research kung ano yung pangalan ng organization at ano yung mga pwede nilang walang description masyado, ganun. So, balak namin talaga na gawing mas extensive yung webpage namin na redichannel or re-redirect dun sa mga students, dun sa mga organizations na gusto nilang salihan. And then, of course, we have yung mga leadership summit namin and mga events sa Office of Student Projects Activities. And of course, sa darating na first semester, we will have an organization fair na of course, ang ano natin dito is maipakilala especially sa mga bagong students natin sa UP, mga freshies, shifties, and transferees. So magkakaroon tayo dito sa Freshie Walk na tinatawag sa pagitan ng along the Roses Avenue. Ayun, so magkakaroon tayo dyan ng organization fair na para mas mahigit nila makilala yung mga student organizations na pwede nilang salihan. Salamat Sir JR sa mga insights nyo. Ayun, nakikita ko talaga na sobrang importante na mag-explore dito sa UP. At kahit guro na po kayo at mayroon pa rin chances para mag-explore dito sa UP, I'm sure. Ayun, mag-quick break muna tayo. Sa ating pagbabalik, ipagpatuloy natin ang kwentuhan. This time, kunin naman natin ang perspective ng mga estudyante. Makinig tayo sa mga karanasan nila dito lang sa DZUP. Kung meron kayong mga katanungan, komento, shoutout or greetings, i-comment nyo lang sa comment section sa DZUP, Facebook, and YouTube Live. Ito pa rin ang UP Atin To, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. DZUP 1602, kasali ka. Ano daw ang nangyari sa Lata pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas? Naku, ibang bungad to. Si Kuya Mark ang napapakamot sa atin. Ano ba nangyayari sa Lata? Di na UP. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio. Para saan naman ng utak kung walang puso? Best part of my education is my life in UP, and I'm very proud to be from UP. Hindi mo naaapakan yung karapatan niya. Your idea of a strategy will be as good as any. Produced it with compassion, with feeling, and with integrity. Then those stories have been worth doing and sacrificing for.
lumalawak yung pananaw natin sa media at komunikasyon. Lahat tayo may kakayahan, lahat tayo may masasabi. Kasali po kayo sa ating talakayan. Sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, sa audio streaming sa dzup.org, Sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. abangan pa po ang iba pa pong episode sa bagong kaalaman ngayong tanghalian. Kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Wow, girl, ang galing mo mag-edit. Thanks ha. Pinaghirapan ko to. Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit para sa akin? Sure. I usually charge for No. As a favor. favor. Okay lang, 'di ba? Always pay your artists. Art is their living. Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Bakit ka masaya ngayon? I passed the finals. Birthday ko kasi. My crush texted me. May bagong season yung series na pinapanood ko. Kasi nakakain na ako. Nalabas na si mommy sa ospital. My gosh, ang aga ko. Walang traffic. Sarap ng lunch ko eh. Because I choose to be happy. It's not so hard to find a reason to be happy. There's a reason to smile every day. A friendly reminder from DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin To. Welcome back mga kasali! Dito sa ating next segment na tinatawag na Rekwento, ibabahagi natin ang mga creative experiences na binubuo mismo ng mga estudyante. Mga workshops, exhibits, performances, film screenings, community gatherings, at iba pang mga events na minsan makikita mo lang sa SOCMED at makakasabi ka na lang na meron palang ganyan sa UP. Samahan ninyo ako sa pagkukwento ng malikhaing student-led activities na nagtataguyod ng utak at puso ng mga scholar ng bayan. Alam nyo ba, noong April 11 ay ginanap sa Vincent's Courtyard ang Babae Babawi, isang community event na inorganisa ng Saka_PH katuwang ang UP Fair at University Student Council. Pinagsama nito ang usapin ng lupa, pagkain, kababaihan at hustisya sa pamamagitan ng art booths, live music, discussions at workshops tulad ng Hapazone at Puso Weaving. At dito natin makikita na ang creativity ay hindi lang tungkol sa sining, pwede rin itong maging paraan para mas maintindihan ang karanasan ng ibang sektor. Isa pang halimbawa nito ang Estudyante Blues, isang sayana-type workshop discussion na inorganisa ng UP Artist Circle Fraternity and Sorority noong Pebrero 24. Bukod sa pagturo ng isang lumang photographic printing technique, ginamit ang workshop bilang entry point upang pag-usapan ang student resistance, history, at ang papel ng sining sa paglilingkod sa bayan. Iyon ang maganda sa ganitong mga event. Kahit pumunta ka dahil curious ka lang o gusto mo lang subukan ang isang art process, pwede kang umuwi na may mas malalim na tanong at mas malawak na pag-unawa. Ganito rin ang naging layunin ng Black Beret na nangyari noong June 15 to 16 sa UP Film Institute. Dito ipinakita ang films ng undergrad at grad students ng Film Institute na may temang New Directions in Student Film and Research Practice. Higit pa sa simpleng screening, ipinakita nito kung paano ginagamit ng mga estudyante ang pelikula at media upang unawain at ikwento ang mga kontemporaryong karanasan. Mula film, lumipat naman tayo sa entablado. Ang UP ay kilala sa pag-oorganisa ng live aids kung saan nagsasama-samang acting, music, dance, writing at satire upang magbigay komentaryo sa politika,
pop culture, at mga napapanahong issue. Patunay na buhay ang kulturang ito ang katatapos lang ng 5 sold-out shows nitong June 26 to 28 na nagpapakitang patuloy na hinahanap-hanap ng mga tao ang ganitong uri ng sining. Ngunit, ang pinakamahalagang punto rito, sa UP, hindi natatapos ang pagkatuto sa loob ng classroom. Ang mga creative activities sa campus ay nagsisilbi ring espasyo para sa pagkatuto, pagkamalikhain at pakikilahok. At iyon ang ating nikwento sa araw na ito. Ang pinakamaganda dito ay hindi ka kailangan maging artista o eksperto para makilahok. Kailangan mo lang dalhin yung iyong curiosity and wonder. Ang events sa Rekwento ay ilan lang sa halimbawa ng creative activities dito sa UP. Pero nakikita natin na behind every event, lagit-laging may lalim and purpose. Para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng mga ito, makinig lamang sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to. Kanina na pag-usapan natin with Sir JR kung bakit mahalaga ang creative courses sa UP at ano ang role ng administration sa mga creative activities. Ngayon, laliman pa natin ang topic ng creative student-led activities. Bakit ba mahalaga ang mga ito sa buhay ng isang scholar? At bakit mahalaga ito para sa iba't ibang komunidad? Para mas mapalalim pa natin ang talakayan, nakausap namin ang isang student leader na may malawak na karanasan sa pagbuo sa ilan sa mga pinakamalaking student-led initiative sa UPD na si Moira Emmy Alfonso, chairperson ng University to Student Council at nagsilbi ring overall head ng UP Fair noong 2025. Hi, Emmy! Hello. Ako si Nina. Nice to meet you. So, maraming salamat sa time mo, of course, today. And alam kong marami kang karanasan and experience dahil sa mga roles mo dito sa UP. So, yung unang tanong ko is, ano yung ilan sa mga pinaka-creative o pinaka-unique na ginawa mo or nakita mo dito sa UP? To start siguro, when I came in as a freshie, yung unang mga bagay, yung cultural night, laging may mga cultural or culminating night na ginagawa yung iba't ibang organizations or yung councils even. And nag-feature na mga cultural artists na hindi typically or conventionally as received, for instance, or as popular, like Sinagbayan, for instance. Kasama rin doon yung mga mural arts, painting, actually chalk art na ginagawa ring form of protest. At most especially recently on UP Fair also, to bridge original Filipino music and music in general to our campaigns and struggles. Yes, thank you so much. So, bilang isang student leader, paano mo nakikita yung kahalagahan ng student-led activities tsaka student organizations sa buhay ng isang isko artista? Nakita kasi natin na yung organizations talaga, it's really a creative platform to release and express themselves. Kasi within your own academic life, there's only so much about the rigidity of the academe na saan pa ba natin ibibigay, for instance, yung other creative forms of expression natin. Kaya nga there's a lot of efforts, for instance, kung paano ba magkakaroon ng artistic approaches, for instance, or creative approaches into tackling certain subjects, certain themes, or topics. And doon talaga yung organizations. Kasi, for example, meron tayong alternative classroom learning experiences or ACLE, where different organizations put their niches or yung capabilities nila and focus nila or field nila into creative forms of expression and learning. Na sa tingin ko nakaka-help talaga to each student also. Bilang head ng UP Fair 2025, bakit sa tingin mo nagsisikap yung mga estudyante para maging parte ng isang creative activity like UP Fair? Actually, na-realize ko doon, saan ka pa makakita na may at least 11 to 15,000 people per day na pupunta. Not just to watch music, but to listen to lightning rallies. Saan ka nakakita na talagang binibigyang space or espasyo yung mga community sectors, let's say the LGBTQ or peasants or national minorities, sa isang malaking stage na yon with at least that many people to speak for what they're going through or ipakita ko ano yung nararanasan nila. At hindi lang yun, we also give focus, for instance, on artists that are from UP Diliman or UP in general
to speak for what they're going through or ipakita ko ano yung nararanasan nila. At hindi lang yun, we also give focus, for instance, on artists that are from UP Diliman or UP in general. Mga scholar ng bayan na artists or hindi kaya mga alternative forms of alternative artists like Sinag Bayan or even UP Repertory Company. Yung ganong sort of performances na nabibigyan ng such a big platform and space. Not just to actually stamp their presence siguro on so many people, but rather to show na these forms of art are also just as relevant as kung ano man yung mga conventional forms of art or songs, for example, sa UP Fair, as relevant as them and as important as them. Gusto naming bigyang importance or highlight natin yung importance ng exploration. So sa iyong experience, meron ka bang like parte ng buhay mo sa UP na nag-explore ka and you were able to learn more about people's stories, especially yung mga issue sa lipunan or issue ng komunidad? Actually, yung biggest form of exploration talaga ay the moment na lobas ka sa classroom. Ano na yung gusto mong gawin or how will you use your skills that you learned inside the classroom to explore the world outside or society outside that limited space. Because in truth, limited space siya. So, actually, even before UP, nung high school ako, yung communities na pinupuntahan namin was dito sa Barangay Pansol, Kaingin 1, or nagpupunta kami sa communities also ngayon sa Poc Aguinaldo, Poc Arboretum, na there's so much cultural and art doon sa communities na yun dahil actually art yung ginagamit nila mainly to express themselves when it comes to campaigns. For example, graffiti, murals, kita rin natin yun kung paano nila ito ginagamit to stamp their presence, to memorialize their campaigns, but at the same time, show people na united kami. So, we're going to create art and express ourselves in, aside pa of protests or mobilizations, para ipakita na, like, hindi kami nag-agree, for instance, sa reclamation ng land or panghihimasok sa komunidad namin. Yun talaga yung biggest form of exploration na nagawa ko. And at the same time, going outside my comfort zone talaga when it comes to like projects or initiatives. Kasi, for example, yung UP Fair, parang yung unang bagay na inisip ko nun ay, kaya ko ba siyang gawin? Pero, in truth, kasi, hindi ko naman talaga ever ready. Like, no one's ever ready. So, when it comes to these aspects or things, yung unang bagay talaga lang na kailangan mo ay lakas ng loob na gusto mo siyang gawin. So, I'll take the first step and say yes. And then from there, it's just a learning experience na talaga. So, yun. Yes. Okay. Pwede tayong bumalik sa UP Fair. Anything that you want to share about your experience as head ng UP Fair? Like, sobrang multifaceted role niya is what I would say. Kasi, you don't just deal with students, you don't just deal with organizations. Meron ring actual, like, adult people. Alam mo ganun, there's actual corporations, businesses, suppliers, different stakeholders, but at the same time, meron pang community outside Diliman or within Diliman, the different sectors like the maninindas, the vendors, yung mga communities directly in Barangay UP campus, even coordinating, for instance, with the barangay ng UP or with LGUs, with agencies. Yung ganong karaming tao na hinahandle mo, there's really so much to weigh sa kung paano ba dapat na-frame and nagagawa overall yung project ng UP Fair as a whole, what it chooses to stand for, what it chooses to represent, and what it chooses to give platform to. And I think dun ko natutunan siguro yung experience ko na talagang UP Fair really is for the people. Dahil hindi rin in the first place magkaka-UP Fair kung wala yung orgs. Hindi magkaka-UP Fair if wala yung student volunteers. Hindi magkaka-UP Fair if wala yung different people who actually go and attend UP Fair. The people who continuously support it, give life to it. Yung sectors as well, national minorities, women and gender, mga peasants, at marami pang iba, even the Maralita, urban poor. Kaya doon ko nakita na it's not just people, it's actual campaigns attached and lived out by people. Ganon.
Kaya ganun siyang role. Yes. Would you say na yung mga tao na you worked with sa UP Fair, for example, naging mas mulat sila sa mga issues ng mga tao dahil sa UP Fair? I would say yes talaga. Kasi nakita ko kung paano nila inintindi yung ibang tao. Going away from the parang individualistic view of things to focus merely on their task or their work, going beyond it to understand the lives of other people, how each certain actions impact others, how for example, other events outside UP Fair or outside UP Diliman impact also kung ano yung nangyayari within the project management and within the organizations or kamisas USC. So, nakita ko talaga kung paano mas naging intersectional yung mga tao sa perspective nila ng mga bagay. How it became more progressive and open to being nationalists in their view of life. Mabuti naman. And for us as chairperson, what are your plans for sa pag-encourage or anything related to creative activities in the future? Do you have any? Yung na-realize ko talaga doon ay you don't necessarily need experience to be able to do something creative or to be creative in your craft. Kasi the only thing you need talaga na mahalaga dito ay ano ba yung gusto mo ma-convey? What do you wish to express? And how do you think people would understand the craft that you are making and presenting to others? Yung mahalaga dito ay yung purpose niya. Wala na yung, for example, creative skill, yung skills for example, in graphics or editing or in drawing, painting, writing. Kasi art is not just within a canvas. It's not just within a specific parang measure or criteria of what is art. Kasi art is a purpose. Art wishes to convey something. Creative aspects, creative initiatives, it wishes to convey something to people. At yun yung pinakamahalaga. Ano ba yung bit-bit mong panawagan? Ano yung gusto mong masabi? At paano maintindihan ng mga tao yon to memorialize themes, topics, and actually also to be a room for reinterpretation according to time din. Na, paano ba yun ma-view, for instance, if 10 years from now, paano makikita ng isang tao ang mural ni Alisa or mural ng UP Fair? Yung ganong sort of reinterpretation also na nagagawa rin ng creative initiatives and creative forms of expression. Alam kong may mga tao na takot rin to attend these things kasi feeling nila wala silang experience or wala silang magagawa, so hindi na lang sila pumupunta or nasa bahay lang sila. Ano na lang yung magiging message mo for them? Sinabi ko rin sa sarili ko, sabi ko na, ayokong gumawa ng placards kasi hindi ako artistic. So, feeling ko like nakakahiya if pangit yung placard ko. Pero walang pangit na work kasi. Kasi yung pamantayan naman talaga kung ano yung maganda at hindi maganda ay nandoon pa rin sa kung paano niya nako-convey yung purpose niya bilang isang bagay or bilang isang creative form of expression. Kaya sana hindi matakot yung mga scholar ng bayan na kailangan mo nilang maging magaling bago sila makagawa ng panibagong bagay. Dahil nasa innovation naman talaga at skills ng isang, not just a UP Diliman student, but someone from the youth, isang kabataan, nasa skills niya naman talaga yun kung paano siya nagbibigay buhay sa mga possible makalumang tradisyon, paano niya siya nabibigyan ng panibagong flair, kumbaga, at unique expression based on their experience, on their life, and on their skills as well, to express these in different other forms. So, wag pangunahan ng takot dahil collective learning din naman ang creative na aspeto ng buhay natin. Maraming salamat, Emmy, sa iyong time and sa pag-share mo sa iyong karanasan dito sa UP. Is there anything that you want to share with everyone or mga projects na dapat tutukan namin dito sa UP? Ayun. So, thank you also. Ngayong darating na mga araw, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga protesta at initiatives para sa Pride Month, yung Pride March, yung Pride Run, na isasagawa ng iba't ibang organisasyon, kasama na rin ang UP Diliman USC dito. At syempre ngayon sa darating na Agosto, kasama rin sana ang iba't ibang mga estudyante ang local colleges na i-welcome natin yung mga baguhan nating mga scholar ng bayan, mga freshies, shifties at transferees
sa iba't ibang mga initiatives para i-welcome at matutunan nila ang kultura ng pagiging scholar ng bayan. At sana ay sabay-sabay nating tunghayan kung ano ba yung pwede nating magawa bilang nagkakaisang scholar ng bayan. Salamat po. Ayan mga kasali, narinig natin kay Emmy na ang student-led activities ay hindi lang events sa ating calendar. Nagiging daan din ito para mas makilala ang komunidad, issue at sarili nating kakayahang makilahok. Oras naman para pakinggan ang karanasan ng ating mga kapwa isko at iska. Sa ating susunod na Share Mo Yarn, tinanong namin ano ang pinaka-creative o memorable na student-led activity na sinalihan o napuntahan mo dito sa UP. Share mo yarn. Yung ginawa ng AITS na event, yung Pamanang Panlasa, wherein we invited our partner na Gulay na Enwanveg, na kung saan may immersion kami kung paano magluto at tinuturo sa amin yung mga plant-based diets. So yun, nagkaroon kami ng educational discussions about Filipino food culture, and at the same time, nagkaroon kami ng opportunity na kami mismo yung magluluto ng food namin up until sa makakain kami at maka-take out kami. As an artist, siguro yung Lantern Parade. Para nagpapaligsa kami doon ng pinakamagandang lantern. So, paparade namin siya sa buong academic oval, gano'n. Kaya it was such a unique experience. Nagre-revolve talaga yung pagkakaroon ng political team when it comes to coming up with a concept sa Lantern Parade. Kasi syempre, pag lantern, daming ilaw, sobrang ganda. Parang maraming pamilya pupunta sa UP just to watch it. Parang it's an opportunity for us to bring up a conversation. In this way, we're bringing something na important, yet we're bringing it to them in a unique way. Probably the capstone projects of mine and my batchmates in BMAS and CMC, because a lot of our capstones are really unconventional and are really all about digital and emerging media. So one of my friends, they held a Budots party in broad daylight because their thesis is about Budots and community. And it was really interesting because imagine in broad daylight, all the professors, all the admin and staff, faculty, students, they all gathered together in the FOI garden in CMC just to play Budots and have fun together. Of course, UP Somascom's annual comedy musical variety show, Live Aids. I think it's the perfect mix of political engagement and comedy, which is of course my favorite form of expression. Kasi nami-mix niya ng madali yung pagpupunteriya sa mga politiko sa Pilipinas at nagbibigay rin siya ng platform for the people inside the org to, have a stage for their talents. I also enjoyed, I'm a fine arts student, so I also enjoyed exhibition from Parola. Kahit hindi ka estudyante, is welcome ka na pumunta doon. So, yung mga mural namin sa CFA na siya talagang student-led talaga siya. So kung ano yung mga gusto namin gawin, doon namin pinipintura. Tapos siya like sobrang laki grand, gano'n. Yun lang. UP's Nanay Bangis. It was managed, produced, acted by a lot of students in UP Theater Arts. And it was really good. It was really successful and it really showed me the kind of talent and showed me the kind of dedication that UP students have to their craft and to what they enjoy to do the most. So, Share mo yarn. Ayan mga kasali, mula classes hanggang student-led events, kitang-kita na sa UP, maraming paraan para matuto at lumikha. Napakabilis talaga ng oras kapag nakaka-inspire yung usapan. Sana napatunayan dito sa UP na walang limitasyon ang mag-explore at magpahayag ng sarili. Kaya sa susunod ng enlistment sa CRS o kapag may nakita kayong posters ng mga student-led events, huwag kayong matakot, lumahok. Dahil sa UP, ginagawa nating mas makabuluhan ang sining at kultura pagsama-sama nating nararanasan. Bago tayo magpaalam, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Salamat kay Sir J.R.M. Igno, Director ng OSPA, sa pagbabahagi ng kahalagahan ng creative courses, exploration at student opportunities sa paghubog ng mas malawak mag-isip na scholar ng bayan. Maraming salamat din kay Moira Emmy Alfonso, USC Chairperson, sa pagpapakita kung bakit mahalaga ang mga malikhaing student-led activities sa paghubog ng malayang pag-iisip at mas malalim na pag-unawa ng mga issue sa komunidad.
Muli, huwag kalimutang bisitahin ang OSPA page at tumutok sa mga ganap ng USC para maging updated sa lahat ng mga exciting student-led events at programs. Salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong utak at puso para sa UP community. Para sa mas marami pang makabuluhang discussion sa loob na at labas ng Oblation, bisitahin ang aming website dzup.org at ilike ang DZUP Facebook page, and don't forget to subscribe sa DZUP YouTube channel. Sa ngalan ng aming production team, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula sa aming Program Director Ariano Bolaños, Assistant Director Janine Villamor, at Technical Director Alia Lucho. At mula sa aming internship supervisors na sina Miss Shrel Martinez at Miss Cindy Navarrete. At ako po muli si Nina Balagat, ang inyong host sa araw na ito. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong pakikinig sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. Sa DZUP 1602, kasali ka. Kwentuhang May Utak. Kwentuhang May Puso. UP Atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.